sir na para mag-interview about sa corruption. For purposes, sir, na kami ang pangutana dito. Number one is, what is your perspective? What's the biggest cause of corruption in our government, sir? Before na kung tumakon yung mga ako sa estate at panganan. Para makamalo ko na yung mga kauban nga, kinsa ko. Ako na si Abraham Diaz, yung Ganpukal sa Barangay Niyawan. Yan, doon yan sa trabaho sa Ganpukal kay kita may handle sa mga kaso sa Bausi. Sa Bausi, violence against women and children. At the same time, yan ang mga child abuse. No? There are many forms of child abuse man. Kung saan na, physical, psychological, emotional. Kaya wala pagsuporta sa ginikanan, kaya pinakaskwela ko, kaya may kwarta. Of course, katungkol man ang iyong makaskwela. So, sana sa violation. At the same time, sa Bausi na side, yan po, physical, psychological, sexual, mapinto sa kababayan, sa form na abuses. Sige niya, pakutanan mo kayo. Sa to? In your perspective, what's the biggest cause of corruption in our government? Ang pinakadako na ang corruption. Una, ang corruption dako kayo sa ipito sa akong nasod. Ano man, kaya kung kurap ang mga public officials o ang mga tao ang ibusan sa gobyerno, wala development ang may tabo. For example, ato na example kanan sa eskwelahan sa DepEd, no? Department of Education and Culture. No? So, ang sekretary niya, kurap, instead nga ang money nga padung nato sa pagtungkol ng mga eskwelahan, hindi na magukod. Yan naman, hindi yan ang may bulsa. Wala kayo maabot dito nga programa sa mga lugar na hindi nagkulang sa mga buildings para sa eskwelahan. Karoon, sa may status sa kanang eskwelahan yun sa Nayawan. Sa may status niyo, dito ang mga rooms. Dito ang rooms. Kulang ang mga rooms, diba? No? Kulang ang mga rooms. Kulang. Gapay ang rooms. So, mga na, sa epekto, hindi ma nagkakulat ng public officials, hindi ma-deliver santo sa pinakaubos ng balitan sa education at yung mga buildings kulang tayo. So na po, epekto. Kaya palang daan sa education. So, kautan na rin. Kita po, ato ang way ng mga tapang kasapuan. Be honest na po sa atong pinagkapol. Sinasino mo na yung bilaman mo. Katong bawa sa iyong mama. Ayaw, yung mama na namin bayro ng mga natin sa wala. Tako lang din yung bawa. Nagpapayos na mga pagkakuran. Ayaw yun. So, muna ang ingon niya. Siguro na sa eskwelahan, no? Is the best policy ng ito. Pagkakano na, importante kayo. Pagkakano na sa tanong ng bibuhan. Para hindi kaya kung kita po, maabot na panahon na hindi ka ma-leader, hindi ka kurang na leader sa atin. For those corruption in our life, mahulong ang corruption at iskoan. Kita ka ng mga public officials, transparent sila. So, hindi nasa i-purchase nga mga para sa projects, para sa programs sa mga katauhan. Kung ang visible ba na kita sa katauhan na kaning proyekto ha, wala yun na kurap ang public officials. So, yun kung yun na sige, mga konsenso sa mga katauhan, no? Mag-assembly ka, mo ang proyekto na ito, magwaton, mo na other ang engineer, mo yung boss. So, makita sa mga katauhan, transparent ka ba, para akwarta, mabawas na asa pa. So, kinahanglan yun ka ng accountability, no? Kinahanglan nga, o sa public officials, ka ng buwan siya, na matinudaan mo siya sa iyong proyekto niya, makita siya sa katauhan, wala siya ng kurap. So, wala ka ng transparent ka sa iyong tanan na projects na ipakita. So, bawal mo sa katauhan, mo niya akong proyekto, mo niya nagasto, mo niya itong budget, mo niya na-spend, para makita ang mga tao, wala ba yung corruption na yung pag-gobyerno. Alipang pangutana, sir, what is your message to the people? Kung message sa katauhan, na bumutar lang yung tagtao na pwede ko rap. So, katong example na rin na once galing na mabalik ang buto, sana siya magpapagod sa school, kung siya magkaling po na. Okay, gawin mo din na niya yung investment. Wala lang kayo ng negosyo daw niya. May invest ka kwarta. Kinahanglan ng yung control ng investment. So, kung ikaw, public officials ka, may ka-dokto. So, definitely corrupt yung mga public officials. Kita, mabantay rin kita mga inana na tao na budagan. Kaya gusto mo yung mga, ako gusto ko malalas sa akin. So, magpapili ko pag senador, pero dalawang track record, tapos siya ibahit corruption. Lagi bahit. Kaya dito tayo. Kami hapon. Ako na dito natin ako sabi. Biggest cause of corruption, siguro para na ako personal interest, no? Kay hindi na ito ulit kayan. Kuban, may pansin na nasa kailangan ko galingon na rason na for upliftment sa ilang kinabuhi. Manana. And siguro tungod sa nakasabay mga tao na mo engage nila into corruption, like
yung mga tao na mudukol nila na muhatag, anak, para lang paspas ang transaction. So, it's not just about the government officials or government employees na nagtrabaho na na-engage sa corruption, but also those people na fast track na transactions sa government na makakos na hinoon ani na ang mga government officials and employees o corrupt. So, mausa na sila na mga government officials and employees o sila na silang kagalingon sa mga kanginahanglan, so mga engage na sila, malawat at sila. Community, kung ito tao siguro arita sa dahil sa inayawan siguro ako specific sa kayo na ma-point out dyan, but mingon tagdiri sa ako ang nasod namin na nangbilahan di nakapinpoint yung specific tungkol sa kadagdanan, but ang actual na for me, ang reaction na dyan ako is kayo mo kung hindi na siya surprising, hindi na sayang na of all our nanong indulge ito corruption na doon na hindi tabo na is dahil yung issues ng tabo kanya sinigawas ng mga issue definitely ang issues ani ang build up these issues political aspect dayon kaya mga partido kami itong issue but eventually ang magkitahan sa mga tao mag so ang mga services basic services na para sa mga tao dili na yung mga mahatag na dahil ang mga officials na please focus na hinoon sa pag-discuss or pag-investigate sa ilang anang na issue sa corruption niya tainted with political color. So definitely ang katawhan mo may mga affected sa tayo. So muna na dili siya surprising, dili siya shocking, but hindi mo na sayang hindi tayo ba nanong na ako man din yung anak ng mga issues o nanong na ako din government employees or officers ng Windows na nakaibaw naman sila sa TikTok kung engage in corruption. Kaya dapat na may community involvement, no? Like community involvement kay kaya parehana. Isa ka mo, siguro aware mo na may mga ongoing investigation na sila na ito pabaw muli na sila ito pabaw then painted with political color so politika ang nilahan makaingon ka nga dili jud siya 100% na silhing sa nilahan fight against corruption but kung kita diri ang kita mga nagsubos sa katawhan mismo mo involved sila kung galingon and in many different ways dili ingon necessary na magrabe ka or mag-will ka din na ginaan but as simple as may karon nga nagangat ang election is not an election because ito ang country mo actually is really democratic country, republican ang katauhan dyan mo ay tinuon na leaders sa itong country, katauhan dyan mo ay tinuon na gobyerno but mag-elect na tao muda sa itong tingo hindi sa dream kita tanan may muda sa itong gobyerno kaya pagubot na which is ana na musul ang election kung hindi na sa importante sa election kita may mupili sa mga tao na anay muda na to anay mudiya na to so muna nga every election so dapat is mupili ka sa mga tao na anay dyan na anay na naisakto na kapasidad, naisakto na pamatasan sa pagkasa gobyerno and like kamo, isip ko na estudyante dili ko mo kabutar, wala na mo involvement with regards to election, but kamo you can help encourage influence sa mga tao na may mga butarin ninyo ang sakto ng mga tao, sakto ng mga leaders like sa inyong mga delikada, inyong igsuon na rules panimalay ninyo nga makabutar na inyong ilang nga butarin ninyo ang sakto ng mga tao kaya kaming mga di kabutar lukoy namin, hindi kita pili kapil pero affected may kapil sa kung sa mga pagking or mga sakit mga pagkatuhato nila kanya in the future kami may mga musunod ang mga kabutar, kapit na tayo mga komunidad muna, in every election it's an election nga the voice of the people will really be heard okay moment, gobyerno, democratic ba? Of the people, by the people, for the people. So, dapat, ang katawhan sa mga magbuot through election. Muna, isa na sa mga mechanism sa election na importante ito tayo. So, karon high time, it's the proper time na nag-angat ng election, pupunta midterm election for mga senators, 12 senators. Kaya karon sa tuwan local, it's high time na ang mga tao should vote wisely. And kamo as students, mga non-voting population, na makikitahan your voice should be heard also na may courage mga butarin kasi sa mga tao sa mga leaders. You felt the effects of siguro kanang ay mga karon nagkamahal ang mga presyo, nagkamahal ang mga presyo niya, may iba mga services na imbis nag-expect na sa hospitalizations na to about health, imbis na mahatag ang sakto na sa katawhan, pero naghanapon ng mag-isod ng pagpa-hospital, naghanapon noon na hadlong pagpa-hospital, itong ako ang meron na hospital, nakakita yung mga magtay budget for health ito ba yung gobyerno. So, sana,
those are effects, para na those are effects din of corruption. Kaya nitabuan na ang leaders na to, mga taong nasa sa different departments, o ilang tarong nga ilang gibuhat, o ilang nagtarong ng trabaho, ang budget, itarong na gamit ang budget. So, dili yung mga ka, makaroon na kulit ko na to, dili yung mga listo may mga tao sa kuan, dili mag-listo mga tao sa ilang kinabuhi, pero we should not forget white people, like some elected officials. We should not forget white people elected us and put us in our positions. It is really to serve them, not for them to serve us. So, kana lang yun na point ba? Kay tendency mo kaning mga, especially elected officials, kung magsigudaas ng gobyerno, ay nangawitan ng elected officials na majority group na nakita na ibutaran sa mga tao, they have already the power, they have already the wealth to control the people, but actually in reality or in theory or under the law na to, under the constitution na to, it should be the other way around. It should be the people na mao'y superior over these public officials. Mga tao ba? Okay. Magandang hapon po sa iyo, kuya. Ako nga pala si Octavio at ngayon ay bahagi kami ang tungkol sa corruption. Ano po ang pangalan mo, kuya? Ako po si Itor Tagoy, taga-Akil Inayawan City City. Ito ang pangalawang question. Ano Dapat iwasan natin mag-corrupt ba? Makibagay na lang sa lahat-lahat ba? Na hindi kanya-kanya mga Pilipino lahat tayo. Hindi magkaisa lang tayo pero walang korupsyon. Magkaisa na lang tayo. Pero makibagay na lang tayo. Kasi ngayong panahon ito, walang masabi hindi ka marunong mag-corrupt, pati bata marunong mag-corrupt. Alam mo mag-corrupt? Copy. Kasi yan. Yung panahon hindi na tayo mag-corrupt. Magandang gabi po, Ginoong Dayaday. Ako nga po pala si Ginny Bensiran. At ang aking makakapanayan po ngayon ay si Ginoong Emmanuel Tayo. May mga katanungan po ako sa inyo tungkol sa katiwalaan ng pamahalaan. Para sa iyo, ano ang pinakamalaking sanhi ng katiwalaan sa pamahalaan? Para sa akin, ang pinakamalaking dahilan ay pagkawala ng disiplina, pananagutan, at katapatan. Kapag walang mahigpit na parusa para dito, ay patuloy itong nangyayari. Gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan para gumawa ng masama. Kapag tiwali yung mas makapangyarihan, madadama yung mga opisyales at magiging accountable sila sa mga kasamaan. Alam naman natin na yung pera ay yung pinagmulan ng kasamaan. Marami nang nasilaw dito. Marami ang sumubok, ngunit marami nang nabigo. Marami din ang nangako, ngunit hindi lahat ay natupad. Yun lang. Ikalawang tanong, ano ang mga mensahe mo sa mga tao at opisyal ng gobyerno tungkol sa pag-iwas sa katiwalian? Maging mapanuri sa mga opisyales at wag sumunod sa mga sa tiwali na sistema at sumang-ayon kayo sa batas ni Senator Maria Santiago na political dynasty na kung saan ay bawal ipasa yung kapangyarihan politiko na ama sa kanyang anak. Kapag kasi tiwali yung ama niya, ay maaari nang makuha niya yung ugali niya sa kanyang anak. Pwede niya mapasa ito. Kapag corrupt yung kanyang ama, maaari din maging corrupt yung kanyang anak. Yun lang. Maraming salamat po, Ginoong Iman. Salamat po. What is the biggest cause of corruption in our government? biggest cause of corruption sa akong na ang pinadakong hinungdan sa corruption sa atong gobyerno mao ang kulang mga accountability ug transparency. Daghang kayo mga transaksyon na dili klaro ug ang mga opisyal nga nasangkot dili man ma-accountable sa ilang mga binuhatan. Dugang pa ang kakulang sa pagpatuman sa mga balaod kontra operasyon ng hatag ug higayon sa mga kurakot mga magpadayon sa ilang mga binuhatan. Have you felt the effect of corruption caused by the government? Oo, gibati na po ang epekto sa corruption nga naghihimo sa gobyerno pananglitan ng mga kakulong sa mga serbisyo sa publiko sama sa maayong karsada, eskwelahan o ospital tungod sa pagkawat sa pundo. Mao usab kini ang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa mga butang o serbisyo.
Pwede, pwede. About sa ano yan? About sa corruption ra ma'am. Okay. Ako dahil si Ibrahim dito na rin ma'am. My name is Mrs. Cecilia R. Piloto, teacher of grade 5. Nakaganda kayo kumatanan. Yes. Sige, ano yan? In your perspective, what is the biggest cause The biggest cause of corruption? in our group? Corruption starts with the family. Yung isang bata na binigyan ng ina o ng ama ng pera para pambili ng halimbawa pagkain. Tapos pag uwi sa bata, hindi niya ibibigay yung sukli, isa na yun, doon nagsisimula ang corruption. Then follow to the government, like our government officials. Our government officials, for example, they have projects, no? Magawa ng kalsada. Tapos, ito lang ang presyo ng mga materialis. Magkaroon silang interest, no? Ano yun? Medyo pasakahan o ano yun, tataasan nila yung presyo ng mga materialis kasi yung dagdag doon ay sa kanila na yung busa. Corruption na yun. Yes, yun ang corruption. Number 2 ma'am. Have you experienced or known? Siyempre, kapag alam mo may nagkukurapot, siyempre, hindi tayo masaya. Magagalit tayo, di ba? Ikaw, masaya ka ba? Bago mo Talagang maano tayo, para mairita tayo. Pero, fair naman sa corruption. pero sa kanila na yun, Panginoon na lang ang bahala sa mga taong may ganoong gawain. Hindi ko lang sasabihin kung sino talaga, pero meron talagang nangyari. Check it. 3 ma'am. What for you is the most effective way to stop and reduce? To stop or reduce the corruption, siguro meron tayong leader na katulad ni Duterte na talaga, yung firm talaga na alam na natin si Duterte, meron talaga siyang batas na kung sino yung nagkasala, talaga meron karapat dapat na parusa. Yun din, sa mga kurapot, meron na siyang isakdal, meron na napakulong si Duterte dahil sa corruption. Tama, talaga. Have you felt have you felt the effect of corruption caused by the government? Of course, nowadays, no? Nowadays, you know already, rampant na, ang dami-dami na. Una, sobrang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Yun, dahil yun isa yun sa epekto ng corruption, ang dami pagtaas ang presyo. The last question ma'am. What is the message of the people in the regarding the religion? Sana naman, matakot sila sa karma. Alam mo yan, karma? Ano yun? Sana naman matakot sila sa karma. At talaga namang manalig sana sila sa Panginoon na dapat sana huwag na sila nagawa ng masama upang aasiniso naman ang bansa natin. At yung mga taong naninirahan dito sa bansa natin magkaroon ng matiwasay na buhay. Hindi sila ba sa karma? Siguro. Ano pa? Thank you ma'am. Welcome! Sige, In your view, what is the biggest cause of corruption in our government? For me, the biggest cause of government corruption is being obsessed of power, something like that in government, and being not satisfied of what position they have, so that they intend to commit corruption to achieve what they want to become. Have you felt the effect of corruption caused by the government? Yes, like, sa panahon karon kay nagyari na to ang corruption na sa tong tabo sa usa na siya sa di kalian sa mga tao karon. Part lagi na corruption. Tayo sa suko. Ay, gini na sa ibang guro. Balik na din, nakatulog na. Saan yan? Picture mo? About the corruption niya. Oo, kutas. Sir, Pangalan si Ibrahim dito na rin. ano si Prince Francis Badana, SK Councilor sa Barangay Newan and former SK Secretary. Okay, so nalagay mga tanong. In your perspective, what is the biggest cause of corruption? Cause? The biggest cause is yung greed parang hangul sa part sa power. Because corruption comes in many forms like manipulation of people and also stealing. Bakit nagkukan ako stealing? Nalagay mga tanong katawa. Have you experienced or known what a corruption is in your community?
mga government officials, kung napag ka ng mga discourage lang na ay mga tao na mag-practice corruption, dili mo laban ng patas na kanang madako lang katungod sa ilang posisyon, kapila na katubig lang gikutan na nadato na itong gobyerno ba, because it defeats the purpose na dapat ang tao ang mas mo progress or mas mo better lang life kaysa sa mga politician. What is the most effective way to stop this? In our country, that's a broad kanang question kay. Of course, pa sa una, dahil na corruption sa mga history sa country. Pero, I think, it is not kanang pressure kanang samag na dili matambalan dayon o pan-aid lang. Dapat siya o long-term solution. I think system change, but also our people should elect and avoid those candidates who engage in corrupt practices in the government. Have you felt the effect of corruption caused by the leadership? Yes, as you can see, you could observe, our inflation is somewhat, or they claim is low, but you can see many unemployed people are nanisaka ang numbers sa unemployed people. Because of this, I can say this ayuda making, I mean, ayuda is okay, but kanang gihimo lang mo nila na mag-legalize na book buying na intern ni slow ato economic kapag kay nabaha man ang parta. So, kumala na, I can say na kung mas slow ato economy further, it means mas because of corruption during this administration. Of course, I think ang akong nadunggan is ang pork, ang presyo sa baboy, yung kilo sa ang gikuan sa standard sa Department of Agriculture karon is 380 na ang head man siguro to, ang shoulder 350. Sa una nga mga administration, huwag na nakabulog 300 na presyo sa baboy. Laki na kayo sa unang kita. Karon mas mahal na. And also, ang isda ganit, mas mahal na yung ano. So, I can say nga, there's something wrong with our government. Mali yung pang tanong natin. What is your message to the people in the officials regarding the prevention of corruption? All I can say is that even if they are untouchable right now, they might be accountable to their actions during their term. So they better listen and heed to the call of the people. At kung subaro ng mga problema ko na, ang problema sa ekonomiya ng mga tao na may mga trabaho, yun ay kayo, unahon na natin impeachment, ang politika, ano sa isip na sa'yo, unahon na kayo na sa iyo. Umanan ka akong nakabangan. Kaya, dagan kayo mga pobre ng tao, o kani mga taxpayers na reklamo, nga naman mabayad pa ng bibulis, kung inyo lang ito na i-kuhan sa kanang mga ayuda para benefit niya sa election. So, karang, it is warning sign ba na at ang taxpayers na pinahinay na o walay kumpiyansa sa government project. Thank you, Kuya. Morning, ma'am. Kasi nga naman sa pagkaman. Sige, lingkod. Sa tulaki ba? Ang interview lang about sa corruption ako rin sa ilang bilbalin. Saan ang pangalan? Number one question. In your perspective, what is the biggest cause of corruption in our world? Ang mga infrastructure na mga project na i-trapapo sila. Bibigyan base pa sa budget ng January sa budget. Then, kanabit kami ako ang mga financial distribution corruption na kay kanang atang mga sa kanila to. Kay dili man mao ang pag-distribute kay kung sakto pa unta na kanang unta ka funds ato ta na siya sunod na sa kanang health services. Dada din pagkadaang matanong. Have you experienced or known of a corruption case in your community? Was your reaction to it? Ano sa mga reaction mo? Sa karon? Na-experience mo ba? Known of a corruption? Mga corruption kung saan mo na-experience? Oo, kato di ay distribution during sa COVID atay financial assistance.
ang tabot sa dato na dyan ang list ang names. Ang tunay naman sa DS ay paliparan ang tulungan. Dan pa balik na mo ang among names wala na auto save yata ko naglagay sa Number 3 na pang tanong. What for you is the most effective way to stop or reduce corruption in our country? Kanang start na. dito na siya kami maginaw dito sa officials very good. president taon sa senador taon sa congress taon sa pero kung ang tao mismo dili ganahan kung kanang corrupt na leader like ang mga paghatag nila nasubahan sa tao mismo dili mo daw ang nanan siya wala lagi sa kainid man sa mga tao so Pagbukas na sige. Upat na pang tanong. Have you felt the effects of corruption caused by the government? Nakapil pa naman. Talagang ako ang mga kalsada sa pagkita natin atong Cebu City Hospital na Umar. Atong champ, wala siya health services na hospital na ay part ang ihatag bayad sa atuan. Wa man na. Wala, sayang. Ang vision nila sa PhilHealth na ilahang kuha ang nakundo ng funds. Hindi na ito dahil kuha na ito mga contribution sa kanila. So dapat din ito sila wala kasi Taas ng mga presyo para naman sa oo ka na matutang mga basic needs na mawin ilahang ipatas ng bayan. good sa unaw karon sa Kuha man sa hindi na kaya sa market na to. Kung sabi sa market sa mahal na original question. Number 5 question. What is your message to the people and government officials regarding the prevention of corruption? Kuan na sa magikan gyud nila sakto ng serbisyo dili lang kay gamiton ang ilahang posisyon para sa dapat nagpa-elect sila to serve the people. Dapat Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, I'm teacher April Villarosa. For what man po? For what man ang mga kuan? Ano yung mga nilo? 81. Some shop performance task, activity lang. Okay, performance task. Okay. Hi, Sir Dayans. Good morning. In your perspective, what's the biggest cause of corruption in our government? Okay, what is the biggest cause of the corruption of our government? I think my own perspective is all about the corruption. The cause of the corruption is because of the people's what do you call this one? People's ignorance about the politics. People not educate, no? Wala sila na-educate about politics. And why is it nanong ka naman for me? It is because if the people know about the politics, dili na kayo sila basta-basta pipili sa usa ka kandidato if they know about what happening sa ato ang politics. Have you experienced or known a corruption case in your community? What was your reaction to it? Corruption in our community. Hindi na Bisaya. Hindi na Bisaya. Ikaw, hindi sa Google. Bisaya. Corruption sa community. Ako'y natunggan sa previous nga nilingkod sa barangay captain namo. Kay wala sila yung mga projects nga gikuan ba na kuma na lang yung termino, wala na po siya projects na build, wala yung nakita mga tao. So ang reaction of course nga na-dismay niya, it is because iwatar ba yan siya, pasalit ba yan ni aniyahang mga promises na broke or di ay pasalit ra ang tanan, so nailan. Okay. What for you is the most effective way to stop or reduce corruption in our country? For me, educate the people about the politics. No, and I will tell the people nga dili na kayo mag-politics sa ato ang mga silingan but also sa mga politician na nidagan sa ato ang community because sila magulang magdala nato. No, so dapat ato yung tanang before ta mo vote nila
ato sa sila i-judge, no? Ato sa sila kanang i-judge sila ug sa ilang mga previous nga nabuhat. Una sila nang imo pagka mayor, pagka vice mayor, o sa may nabuhat nila sa wala pa sila anang mga posisyon. Therefore, have you felt the effect of corruption caused by the government? Oh yes, as you can see karon no, mahalaga mga palitunon. So one of the effect na na-feel na ko nga grabe ang corruption. Nga taas na ang rating, mga goods mahal na. What is your message to the people and government officials regarding the prevention of corruption? Alright, to the people, usa na ako nasulti, vote wisely, mag-marites usa ta sa atong mga mudagan nga mga politicians sa atong community before ta mo-vote nila. Ato sa sila i-judge. And to those government, katong mudagan pagka-politician, please consider kung unsa yung reality na itabo sa ato ang community. Not just only the promises na inyong buhaton na inyong ihatag nila, but huwag ka mo na ang mulingkod, taubos sa inyo yung promise. Okay? Dili na kayo pasali. Nagiboto man mo, so inyong buhaton na inyong katundanan. Isang Oh, yes. Thank you, ma'am. Welcome.